Nasaan po ang ating mangalawang horos? Mangalawang orasan. Pwede tayo manghiram sa baba. Okay, wala pa tayo malaki. Wala yung malaki. Pwede makita ng lahat. Wala. Okay, so i-abiso na lang. Maliban na yan kung meron pa kontra, no? Okay lang ba na meron tayong timer? Parasan lang po natin ang particular sa ating mga sarili. Yung cellphone na po ang gagamitin, okay lang po ba sa inyo? Wala po bang kontra? Kung wala po sa masigat ng palakpakan. Okay, medyo kulang tayo sa budget, no? Inaamin naman natin yan, no? Nakiharap na lang po tayo ng cellphone. So, mga kaibigan, mga kapatid, hindi na natin ba tagalang daw. Narito po, dahil sa kanyang unang tindig, isang masagang ng palakpakan. Timer ready? 30 minutes. 30 minutes para kay Pastor Henry Probadora, kanyang patutunayan na si Jesucristo ang tunay na Diyos sa panahon na ito at dapat sambahin. Muli po, 30 minuto, isang masungadang palakpakan kay Pastor Henry Probadora. Boy, smile. Iwanag. Timer starts now. Bro, dinala ko sa taas. Ito, when you're ready, yan. Yan, pala, dito Magandang pala. hapon po sa inyong lahat na narito ngayon, Kristiyano at Muslim. Kami po ay narito ngayon sa isang paksa, isang debate. Namin pong patutunayan sa aking pong panig. Patutunayan ko na si Jesucristo ang tunay na Diyos sa panahon ito at dapat sambahin. Meron po ako mga patunay at ebidensya mula sa Biblia at sa kasakuran na si Jesucristo ang tunay na Diyos sa panahon ito at dapat sambahin. Unang-una, bago ko po dalhin sa inyo ang paniniwala ng mga Kristiyano na si Jesucristo ay tunay na Diyos, kami po ay naniniwala na meron lamang pong isang Diyos ayon sa Biblia. Kagaya rin po ng inyong paniniwala. Kami po ay naniniwala sa Biblia na meron lamang pong nag-iisang tunay na Diyos. At ito po ay sinasabi ng Biblia dito sa Matandang Tipan, sa aklat ng Deuteronomy, Kapitulo 6, talatang 4, dito po ang sinasabi ng nakasulat. Dinggin mo, Israel, ang Panginoon nating Diyos. Dinggin mo, Israel, ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay iisa. Itinuro po ng propetang si Moises sa bayang Israel na sinabi po, dinggin mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay isa. Ito po si Moises, siya ay isang propeta ng Matandang Tipan. Itinuro niya na meron lamang pong nag-iisang Diyos. Maging man po ang ating Panginoong Jesucristo, siya rin po ay nagturo na meron lamang pong nag-iisang Diyos ayon po sa banal na kasulatan. Sinabi niya po ito sa 12:29 ng aklat ng Marcos. Ang sabi niya, dinggin mo Israel, ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay isa. Kaya kami po bilang nagdadala sa mga Kristiyano ng
Meron po kaming sinasampalatayanan at kinikilalang nag-iisang tunay na Diyos. Ito po ay nasa matandang tipan. At kung ang Diyos ang tatanungin mo, ang pakilala niya rin sa kanyang sarili, hindi siya dalawa, hindi siya tatlo, at lalong-lalo na hindi siya marami. Nag-iisa lamang po siya, ang kaisahan ng Diyos na ito ayon po sa pagtuturo ng banal na kasulatan. Sapagkat kung ang Diyos ang ating tatanungin, ito po ang kanyang sasabihin. Dito sa aklat ng Propeta Isaiah, sa Kapitulo 44, talatang 6, ganito ang sabi ng Panginoon, ng hari ng Israel, at ng kanyang manunubos na Panginoon ng mga hukbo. Ako ang una at ako ang huli, at liban sa akin ay walang Diyos. Itinuro po ng Diyos mismo sa kanyang sarili na sabi niya, ako ang Diyos, ako ang Panginoon, at liban sa akin ay walang Diyos. Huwag kayong magtakot o magsipangilabot man, hindi ko bagay pinayad sa inyo ng una at pinakilala, at kayo'y aking mga saksi, may Diyos magaliban sa akin, oo, walang malanging bato at wala akong nakikilalang iba. Kaya sa turo po ng banal na kasulatan sa matandang tipan, itinuturo po na meron lamang pong nag-iisang Diyos. Kahit man po sa aklat ng Quran, ayon po sa inyong paniniwala, tinuturo po ninyo na nag-iisa ang Diyos si Allah. Ito po'y sinasangayono namin na nag-iisa ang Diyos. Dito mababasa sa Quran, 112, talatang 1 hanggang 4, na ang turo ng Biblia at turo ng Quran ay meron lamang pong iisang Diyos. Ngayon, kung atin po aalamin sa Biblia, ito pong Diyos na ito na nag-iisa, siya po ay nagkatawang tao. Ulitin ko po, ang Diyos na nag-iisa, siya po ay nagkatawang tao. Kami po ay naniniwala na meron lamang pong iisang persona ang Diyos, hindi po dalawa, hindi po tatlo, iisa lang po. Ang turo ng Biblia, itong Diyos na ito ay nagkatawang tao. Sapagkat ito po ay panukala mismo ng Diyos sa kanyang sarili sa matandang tipan pa. Aklat ng Propeta Isaiah pa rin, 46 talatang 10, ito po ang sinasabi ng Biblia, na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula, mula ng unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari, na nagsasabi, ang payo ko'y mananayo at gagawin ko ang aking buong kaligayahan. According to the our Lord, ayon po sa ating Panginoong Diyos, siya mismo ay may panukala sa kanyang sarili, na nagpahayag ng una. Yun po ang sinabi niya sa kay Propeta Isaiah, na ako ang Diyos, liban sa akin, walang Diyos, mga kapatid. Ayon po sa hula ng matandang tipan o ng banal na kasulatan, itong Diyos na ito po ay magkakatawang tao. Sapagkat, sabi po sa Biblia, sa hula pa rin ng Mikas, Kapitulo 5, talatang 2, ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sa aklat ng Mikas 5:2, ito po ang sabi, ngunit ikaw, Bethlehem, Efrata, na maliit upang lumagay sa libo-libo ng Huda, mula sa iyo ay lalabas sa akin ang magpupuno sa Israel, na ang pinagbuhatan niya, take note, mula ng una, mula ng walang hanggan. Meron pong pupunta sa Bethlehem ng Efrata, sa bayang Israel, na ang pinanggalingan niya, according to the Bible, ayon sa Biblia, galing sa everlasting, galing sa walang pasimula. Sino po itong galing sa walang pasimula na ito? Ito po yung sinasabi sa aklat ng Juan, ng pasimula, siya ang Berbo, at ang Berbo ay sumasa Diyos, at ang Berbo ay Diyos. Sa talatang 14, at ang Berbo ay nagkatawang tao ayon po sa turo ng Biblia. Ang iisang Diyos na Berbo, siya po ay nagkatawang tao. At nung siya po ay nagkatawang tao, siya po ay naging taong totoo. Kung tatanungin niyo po ako, lalo na sa kapatid na Rachel, kung tatanungin niyo po ako na si Yesu Cristo ba sa lupa siya ba ay Diyos? Hindi po siya Diyos sa lupa. Ano? Sapagkat siya po ay nagkatawang tao na, naging tao. Ang turo po ng Biblia, ang Diyos na Berbo ay nagkatawang tao. Babasahin po natin ito sa aklat ng Juan 1:1. Nang pasimula, siya ang Berbo ay sumasa Diyos, at ang Berbo ay Diyos. In the beginning was the Word, in the Word was with God, in the Word was God. Sa talatang 14, in the Word was made flesh. Ang Berbo ay nagkatawang tao. Tumahan sa gitna natin, nakita ang aming kaluwalhatian. Ito nga, ang aming pong paniniwala, ang ating pong Panginoong Jesucristo sa lupa, siya po ay tao. Kaya nga po ang paksa na pinamuran ko, si Jesucristo ay tunay na Diyos sa panahon ito.